Ang Ebanghelyo ay tatalakay sa isang magandang kasaysayan at ito ang kasaysayan ng mabuting Samaritano. Ang Ebanghelyo ay matatagpuan sa 10 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas, talata 25 hanggang 37. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba nakasulat sa kautusan? Ano bang nababasa mo ron? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiyahiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang tao naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinaharang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang tao nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ng isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panluluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panluluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganun din ang gawin mo. Giliw ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo.